Congresswoman, opo. Meron na rin po Apo. tayong batas tungkol po sa pagkakaroon ng modest life, hindi lang ng mga government officials natin, maging po ng kanilang pamilya. Pero ngayon, usap-usapan itong pag-flex, di ba, kaliwat kanan po yan, hindi lang ng mga district engineers natin, maging ng kamag-anak ng ilang politiko na iniuugnay po na may kinalaman dito sa mga flood control projects. Paano po natin mareresolve ba ito kung may batas na, pero ganun parang talamak pa rin yung nakikita po nating postings pag-flex nila nung marangya nilang buhay. Okay, yung lifestyle check kasi, ang isang ano dyan is, sino ba dapat ang mag-conduct ng lifestyle check? Now, nandyan ang ombudsman, pero mukhang hindi masyadong ginagawa o hindi nila kayang gawin the lifestyle check. And ano yung proseso mismo ng lifestyle check? So, kailangan siguro mag-create ng isang focus unit division. And I don't know if there is such a division already or unit sa Office of the Ombudsman na totohanan ng mga, these are investigators, these are auditors, na alam talaga how to conduct the lifestyle check itself. Anong klase, ano bang titingnan sa lifestyle check? Yun na nga yung pagmararanya, yung mga vehicles, mararanya yung mga bahay, biglang nagkaroon ng mga bahay ng mga mararanya. Now, these are red flags already, in disproportionate. Kailangan may constant monitoring dun sa yung kanilang yung salary grade, and then monitoring of the assets. And then sa SALN, titingnan sa SALN, hindi lang yung SALN. Kundi mismo, kasi minsan the evidence is there already. Tingnan nyo yung nangyari doon sa Pasig, the couple. Di ba? Na kitang-kita natin nung pinalabas yung mga programa na yon. Na kung red flags na yun eh. So, dapat, siguro may mga nakapanood naman doon ng mga ombudsman na people o kaya COA, and then DOJ, NBI, and then PNP, moto proprio. Nagtanong-tanong na sana sila. Bakit ganun kayaman? 40 luxury vehicles. And then, wala man lang naging interesado. Because I understand those interviews where last year pa o several months ago, kaya lang na ano lang, na parang na-repost lang. Kaya ako, first time kong nakita yon. Now, how about noon, nung mga lumalabas na yan? They should have raised a red flag and prompted a motu proprio inquiry. Quiet inquiry as part of the process of lifestyle check. So, kailangan intindihin, and I think maganda kung sa isang hearing ay malaman yan, how do they conduct exactly yung lifestyle check? Malalim ba ang pag-ano nila? Opo. Para may resulta. Opo. Para may resulta. And then they submit the appropriate recommendation.